Sinampahan ng patong-patong na reklamo ang 8 pulis sa Justice Department dahil sa pagpatay sa 3 sangkot umano sa droga sa Sultan Kudarat. Kabilang sa pinaslang ang isang criminology student na anak pala ng isang pulis. Ang mga biktima pinalabas na nanlaban daw at tumakas sa isang checkpoint. Pero iba ang lumabas sa investigasyon ng NBI. Narito po ang pagtutok ni Salima Refran. Ito ang kalunos-lunos na sinapit ng 3 binata sa Lambayong Sultan Kudarat, Desyembre 2022, matapos umano nilang takasan ng isang checkpoint at saka manlaban daw sa mga pulis na humabol sa kanila. Napatay noon ang criminology student na si Horton Naki Ansa at kanyang mga kasama na sina Arshad Ansa at Samanudin Ali. Noon pa man, tinatanggi na ng kanilang mga kaanak ang paratang na mayroon daw nakuhang iligal na droga at baril sa kanila. Pagkalipas ng higit 3 buwan mula Sultan Kudarat, nagtungo sa opisina ng DOJ sa Maynila ang kaanak ng 3 para maghain ng patong-patong na reklamo laban sa 8 pulis ng bayan ng Lambayo. Taliwas daw kasi sasabi ng mga pulis na nanlaban ng mga binata ang lumabas sa investigasyon ng NBI. Walang nangyari na altercation between yung mga victims at saka yung PNP. It turned out na walang checkpoint during that time. Yung isa sa mga na-recover na barel ay unserviceable. It runs contrary doon sa findings na nagpaputok itong isa sa mga victim. Kung shootout, malayuan daw dapat ang tama ng mga bala. Yung tama ng mga victim at ang trajectory ay merong downward saka upward eh. So it's possible nga dito sa findings na hindi during shootout nangyari ito because malapitan. So downward at yung iba naman ay upward yung tama. Nakikita natin dito sa result ng investigation na murder, treachery, binarel yung 2 sa likod, and then ang isa pang attending qualifying circumstance ay abuse of authority or power. Dahil dyan, pinaharap sa mga reklamong murder, planting of evidence, falsification of documents, grave misconduct at iba pang kasong administratibo sina dating Lambayong Police Chief Police Major Jenna Milton Yacao at 7 iba pang mga pulis Lambayo. Kung may kasalanan yung mga pulis na yan, sana po pagdusahan nila yung ginawa nila. Sa PNP chief po, panawagan po namin. Sa ngayon po is nafe-feel na po namin yung pressure, not because sa kaso, however sa security po namin. Napakahirap po na kami na nga po yung namatayan, and then we are not expecting or we are not assuming, pero sa security po namin na baka in the future or this coming days or weeks, baka may madagdag pa sa family namin. Para naman kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, importante ang reforma sa hanay ng kapulisan. Structural reforms within the PNP, pinag-uusapan namin talaga kasi it's about time that we did something about it. Kasi lumalabas talaga structural ng problema. Structurally, may problema tayo sa IAS, and then the NAPOLCOM is not very active. And the NAPOLCOM seems to be wanting in its job, parang kulang sa action ng NAPOLCOM, sa police discipline. Sinisikap pa namin kunan ng pahayag ang pamunuan ng PNP at ng mga kinasuhan. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.